Alam mo ba na for only 50 pesos ay pwede ka na makapag-camping sa Little Baguio ng Pangasinan? Kung sawa ka na sa heavy traffic ng Baguio at hindi ka pa nakakapunta sa Malico, then let's explore the place together. Kung naghahanap ka ng murang camping spot na may magandang view at may malamig na klima tulad sa Baguio, at kung taga Pangasinan ka, samahan niyo ako i-explore ang Little Baguio sa may Malico, Pangasinan. First thing na ginawa namin ay nagpagas muna kami dahil medyo mahaba-haba yung biyahe natin for today. Make sure guys na bago kayo bumiyahe ay nasa kondisyon yung katawan ninyo pati yung mga sasakyan ninyo. Kaya sa aming stopover para umihi, ay nagpalinis muna ako ng windshield ko para maayos yung visibility ko habang bumabiyahe. And after many long hours of driving, finally dahil nakarating na kami dito sa may bridge ng Malico. Alam mo ba na kaya tinawag na Malico ang lugar? Guys ay medyo matarik pababa ng campsite kaya mag-ingat kayo lalo na sa mga nakasasakyan. Pagpasok namin ay nag-register muna kami at dahil napaaga yung dating namin at mamayang 1 PM pa yung check-in ay lumabas muna kami ng campsite para naman pumunta sa cafe malapit dito. Sobrang lamig dito guys at malakas yung hangin kaya make sure na magdala kayo ng makakapal na jackets. Balat na balat ako mula sa ulo. Marami na ka New Year ka pa na anuhan. Tapos ito ay ni Grabe guys, sobrang paakyat. Make sure na matibay yung mga tuhod nyo. Yun nilakaran. Kaya pa namin to. Nadala yung ano ko. Guys, nandito na kami sa Sagada. Wow! Welcome Grabe to Sagada. Guys, maganda yung mga madadaanan ninyo kapag pupunta kayo dito. Walking distance lang pala sa campsite itong Cup of Stories, kaya pumunta na kami dito para mag-chill. Kumpleto na pala yung menu nila dito dahil meron silang mga coffee and non-coffee drinks, milk teas, fruit teas, snacks at mga rice meals. Hindi ka rin maboboring kapag tumambay ka dito dahil marami silang mga board games na pwedeng gamitin for free. And a simple reminder para sa inyo guys ay walang signal dito sa area pati sa campsite. Kaya for sure ay makakapag-social media detox kayo at tanging nature at yung company lang ninyo yung may enjoy ninyo. While waiting for our drinks ay kumuha nga muna kami ng mga lalaruin dito para hindi naman kami maboard. At dahil nga medyo mahaba-haba pa yung time namin bago kami mag-check-in, sinulit na lang namin yung time playing Jenga. 7 6 I'm the last one. Pero kailangan mo siyang isolve para hindi ka magsino. Very competitive nga kami dito dahil kung sino daw ang matalo ay siyang maghuhugas. Kinukuha ko pala wala. Yes! Wait na. And finally, after the long wait, ay dumating na nga yung order namin. Umorder lang kami ng drinks dahil kakain na din naman kami pagpunta namin ng campsite. Hindi rin mahal yung prices nila dito kaya goods na goods ang experience. Kung hindi ka naman mahilig sa board games pero mahilig ka magbasa ng libro, ay perfect din para sa'yo ang cafe na to dahil sobrang dami na ng free books na pwede mong pagpilian. Ito nga pala yung itsura ng cafe sa kabuuan. Pag nag-dine-in ka dito ay sobrang ganda ng view na makikita mo habang kumakain kayo. At dahil nga malapit na mag 1 PM ay sinimulan na namin maglakad pabalik sa aming campsite. Dito nga pala kami magka-camp sa Kindau Campsite and Farmville. Hindi lang halata sa video pero matarik ang daan pababa dito kaya make sure na mag-extra careful kayo. Kung gusto nyo lang mag-sightseeing, picture taking, ang entrance fee dito ay 20 pesos per head. Kung may mga tent naman kayong dala at gusto nyo mag-overnight ay 150 per head ang bayad dito. Pero kung day camping lang ay 50 pesos per head. Available din sila sa mga gusto mag-car camping na may 500 pesos per vehicle ang bayad at 150 pesos per head naman. Pero kung wala kayong tent at gusto nyo ng hassle-free na camping ay meron silang mga A-cabins na price starts at 1,500 pesos only. Sa A-cabins nga pala kami nag-stay at itutur ko kayo kung ano nga ba yung itsura nito. Pagpasok ay meron kayong makikitang dalawang bed na single at double bed. Wala palang kuryente dito guys kaya make sure na magdala kayo ng mga power banks ninyo. Meron ding another door for sightseeing at ganito kaganda yung makikita mong view.
Sobrang perfect ang place na to unwind with your friends, family, loved ones, or kahit mag-isa ka lang. Totoo na malamig dito at hindi mo aakalaing nasa Pangasinan ka lang dahil para ka na ding nasa Baguio. Salamat lang sa lahat. Kami lang to. Mabuka dyan. Meron din silang common kitchen kung saan pwede ka mag-barbecue, magluto, at maghugas. So makikita nyo naman, it's so very, very delicious. 50 pesos nga pala ang per kilo ng uling dito. Tip lang guys ay magluto na kayo ng maaga dahil walang kuryente at tanging solar lang yung mga ilaw nila dito. Marami ring mga common CR na meron ng toilet at bath. At kung fan ka rin ng mga sunsets, ay for sure magugustuhan mo ang napakagandang sunset sa view ng campsite. Nung pumunta kami dito ay may mga nakasabayan kaming mga campers. Pero dahil sa sobrang lawak at luwang ng campsite ay tahimik pa rin sa lugar na to. Dahil magkakaibang area naman kung ano yung pinili mong accommodation. Magkakasama sa isang lugar ang mga cabins, while sa kabilang parte naman ang mga tent pitching at sa lower part ng campsite ang mga car campers. And can you see the view? -96 Fahrenheit here. Oh my God. So, Meron din silang tindahan for basic necessities pero bago kami pumunta dito ay namalengke na kami sa may Mahaldan. That's our ref. oh my God, this is our static mom. You know, very static. Pantawag! You know? You know when there's high spirit? Yeah. And then the egg. Yeah, this one, and then there's a one, and you will put the egg, and you know. And if the egg Yeah. peaks, And there is a bad spirit. very good. Yeah, you get it. Open. Okay, 1, 2, 3. Oh my God! You know. The second one is. It's the 1, 2, 3. We're in the Philippines. It's full of rice. Big- Isaac Newton. Isaac Newton discovered it. Pagkatapos naming nagluto ay nagprepare na kami for dinner. Kumain lang kami habang tinatanaw ang magandang city lights ng Pangasinan. And that's how we end our day 1. For our day 2 ay wala na kami masyadong ginawa. Nagkape lang kami tapos umuwi na din. Dito kami ulit sa ano ni Joyce. Ayan, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday pa! Si Joyce Piazza niyan din. Yayamanin namin friend niya. Ayun na ngayon nasa dulo, yung friendship namin. May-ari ng Saudi yan. So yun guys, pauwi na kami guys. Ang sabi ko, magdala kayo ng jacket. Outfit check! Alamig!